May natatandaan ka ba noong minsan, tinanong mo ang sarili mo kung totoo nga ba ang lahat ng nakikita mo sa buhay mo? Ang pera mo, ang mga relasyon mo, ang kalusugan mo. Ang totoo, hindi ka lang katawan na may enerhiya, ikaw mismo ay purong enerhiya na nakapaloob sa isang anyong tao. Lahat ng nasa paligid mo ay may daloy ng enerhiya, pati na ang iyong salapi. Kung pakiramdam mo'y kulong ka, wala kang progreso, o lugmok sa kahirapan, huwag mong sisihin ang tadhana, mali ang dalas ng iyong enerhiya. Pero heto ang magandang balita, sa 2 minuto lang, at sa isang simpleng paraan, mababago mo yan lahat. Parang imposible. Isipin mo, ilang beses ka nang nagnais ng isang bagay ng buong puso, pero tila ba'y walang nangyayari? Ang sagot ay nasa mga susunod kong sasabihin. Ikaw ay isang patuloy na gumagalaw na larangan ng enerhiya, isang walang tigil na panginginig. Kung masisilayan natin ang iyong aura gamit ang Kirlian photography, makikita natin ang isang bagay na napakaganda. Isang nagniningning, kumikislap, at umaapaw na katawan, isang mapagkukunan ng buhay na nag-umapaw sa liwanag. Bakit hindi pa ito nasasabi sa iyo noon? Dahil nasanay na tayo na maniwala lang sa nakikita, naririnig, at nahahawakan natin. Ngunit ang tunay na katotohanan ay higit pa sa 5 pandama, nasa hindi nakikitang dimensyon, sa dalas ng iyong panginginig. Siguro, nagtataka ka kung ano ang kaugnayan nito sa pera, tagumpay, at sa buhay na inaasam mo. Diretso ang koneksyon. Hindi mo naakit ang gusto mo, kundi ang iyong tunay na pagkatao. At ano ka? Isang koleksyon ng mga kaisipan at damdamin na may tiyak na dalas ng panginginig. Kung lagi mong sinasabi, walang-wala na ako, wala akong swerte, wala ng pag-asa, anong klaseng dalas ang ginagamit mo? Mababang dalas. Ang mababang dalas na ito ay umaakit lamang ng mga karanasang may kaparehong panginginig, kakapusan, pagkadismaya, mga hadlang. Parang radyo, hindi ka makakarinig ng jazz sa istasyon ng heavy metal. At gayon paman, umaasa pa rin ang mga tao sa himala, habang nananatili sa takot, pag-aalinlangan, at kawalan ng kilos. Naranasan mo na ba yan? Gumagawa ka ng tama, pero walang nangyayari. Tanong mo sa sarili, bakit kaya hindi ako umuunlad? Bakit parang may humaharang sa bawat hakbang ko? Ipaliwanag ko, nakatali ka pa sa lumang dalas ng iyong enerhiya. Hanggat hindi mo nababasag ang siklong ito, hindi magbabago ang iyong realidad. Naalala ko pa noong ako'y nasa mababang dalas. Tumigil ako sa pag-aaral, muntik na akong maputol ng lagari, taon-taon akong nagtatrabaho sa mga trabahong walang kinabukasan. Gasolinahan, pabrika, paglilinis pinatay ko ang apoy, literal at emosyonal man, napakalungkot, para bang laban sa akin ang mundo. Hanggang sa isang araw, may nagbigay sa akin ng libro. Isang libro tungkol sa pag-isip, isipan, at enerhiya. Think and Grow Rich. Habang binabasa ko ito, napagtanto ko na hindi pala ang mundo ang problema, kundi ang dalas ng aking enerhiya. Unti-unti, binago ko ang paraan ng aking pag-isip. Tinigilan ko ang pagsasabing hindi ko kaya, at sinimulan kong itanong sa sarili, paano kung kaya ko? Sinimulan kong isipin araw-araw ang mga gusto kong makamit, isang negosyo, isang mas magandang buhay, isang panibagong simula. Nagsimulang dumaloy ang enerhiya. Sa unang taon ng negosyo ko sa paglilinis, kumita ako ng mahigit $100,000. Walang pinag-aralan, walang karanasan, bagong dalas lang. Hindi ito swerte, agham ito. Pag binago mo ang iyong dalas, nababago mo rin ang iyong inaakit. Siguro iniisip mo ngayon, pero hindi ko kaya, hindi ako naniniwala, hindi ko alam kung saan magsisimula. Okay lang. Hindi mo kailangan malaman kung paano, simulan mo lang baguhin ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Tigilan mo na ang pagsasabi na wala ka na naliligaw ka, na huli na ang lahat, at palagin ang mga kaisipang mag-udyok sa iyo, mga kaisipang mag-ugnay sa iyo sa iyong mga pangarap, hindi sa iyong mga takot. Pinatunayan ng mga pag-aaral sa Yale University na ang nangingibabaw na emosyon ay may direktang epekto sa paggawa ng desisyon, antas ng enerhiya, at maging sa pisikal na kalusugan. Ang katawan at isipan ay bumubuo ng isang sistema na gumagana sa pamamagitan ng panginginig. Ang mga taong may positibong emosyon, pasasalamat, sigla, layunin, ay may mataas na antas ng dopamine at serotonin, mga neurotransmitter na naugnay sa motibasyon at kaligayahan. Hindi lang ito espiritualidad, biochemistry ito. Ang iyong katawan ay nanginginig ayon sa iyong mga iniisip. At ang iyong buhay ay tumutugon sa panginginig na ito. Alam mo kung bakit ito napakalakas? Dahil, anuman ang sitwasyon mo ngayon. Utangin ka man, walang trabaho, hiwalay, may mga pagkawala.
Ang sitwasyon sa labas ay hindi tumutukoy sa dalas na maaari mong piliin. Ang desisyon na pumili ng mas mataas na dalas ay nasa sayo. Kapag itinaas mo ang iyong dalas, kahit wala pang nagbabago sa labas, nagsimula na ang pagbabago sa loob. Nagsisimulang mangyari ang mga bagay-bagay. Makakakilala ka ng mga bagong tao, may mga ideya, darating ang mga oportunidad, madalas ang mga pagkakatugma. Pero hindi ito mga pagkakatugma, mga sagot ito. Ang sansinukob ay patuloy na tumutugon sa iyong panginginig. Kaya, itatanong ko, sa anong dalas ka nakatuon ngayon? At higit sa lahat, anong dalas ang pipiliin mong gamitin simula ngayon? Huwag mo nang hintayin pa. Ang pagbabago ay nagsisimula sa 2 minuto. 2 minuto ng katahimikan, pag-isip, pag-ayon. Gawin mo itong ugali at panoorin mo kung paano mabubuo ang iyong realidad ayon sa iyong bagong dalas. Mayroong isang halos hindi mahahalata na sandali kung saan maaaring magbago ang lahat. Isang segundo bago, nalulubog ka sa pag-aalinlangan, takot, pagkalito. Isang segundo pagkatapos, nakikita mo ang isang bagong posibilidad, nakakaramdam ka ng iba, para bang may bumukas na bintana sa iyong kalooban. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi napapansin ang sandaling ito, tinatanggihan, sinasabing, imposible, hindi para sa akin, hindi ito magiging tama. Sa pagtanggi, nawawalan sila ng pagkakataong baguhin ang kanilang realidad. Ang sandaling iyon ay ang punto kung saan ang iyong paniniwala ay umaayon sa isang bagong dalas, at ang sansinukob ay nagsisimulang tumulong sa iyo. Ang lahat ng iyong ninanais ay naroon na, ngunit makakamtan mo lang ito kapag ang iyong panginginig ay umaayon na dito. Isipin mo ang isang bersyon mo na nabubuhay sa buhay na gusto mo, kalayaan sa pananalapi, kalusugan, kapayapaan, hindi pangkaraniwang mga relasyon. Ang bersyong ito ay hindi nasa hinaharap, nandyan na, nanginginig sa ibang dalas kaysa sayo. Ang tanging paraan upang maging ang bersyong ito ay ang pagsamahin ang iyong paniniwala sa kalagayang ito. Kapag ang iyong isipan ay naniniwala, ang katawan ay tumutugon, ang mga aksyon ay umaayon, at ang realidad ay sumasagot. Ngunit hindi ito otomatiko. Ang susi ay ang desisyon. Ang iyong desisyon ang nagbubukas ng pinto ng pagbabago. Kapag nagdesisyon ka, tunay na nagdesisyon, may nagbabago sa iyong larangan ng enerhiya. Hindi na ito isang malabong pagnanais, ito ay isang pagsasama sa isang bagong kalagayan. Sa pagsasama sa kalagayang ito, ang lahat sa paligid ay nagsisimulang mag-ayos. Napansin mo na ba ito? Kapag gumawa ka ng matatag na desisyon, ang mga bagay na malayo noon ay nagsisimulang mangyari. May mga taong lumalapit, nabubuksan ang mga pinto, ang mga pangyayari ay nag-aayos na para bang mayroong isang taong nag-organisa sa likod ng mga eksena. Hindi ito swerte, tugon ito ng dala sa iyong desisyon. Naalala ko noong nagdesisyon akong umalis sa trabaho ko sa bombero. Maliit ang sahod, walang kinabukasan, pero stable. Sinabi ng mga tao, nababaliw ka na ba? Ligtas yan, tama yan, sigurado yan. Ngunit alam ng puso ko na ang buhay na yon ay hindi na naayon sa kung sino ako. Nagdesisyon ako. Iniwan ko ang lahat para gumawa ng negosyo sa paglilinis, walang karanasan, walang business plan, hindi alam kung paano magiging tama. Ngunit ang desisyon ay napakalinaw, napakamatatag, kaya nagbago ang aking enerhiya, umaakit ng mga tao, oportunidad, ideya. Sa pagtatapos ng taon na yon, kumita ako ng mahigit $100,000. Lahat dahil nagdesisyon akong pangingibabaw sa isang bagong dalas, kahit walang kasiguraduhan. Dito humihinto ang marami. Gusto nila ng kasiguraduhan, gusto nilang makita para maniwala. Ngunit sa larangan na ito ng panginginig at paglikha, nababaligtad ang lohika. Kailangan mong maniwala para makakita, makaramdam bago magkaroon, kumilos na para bang totoo na ito. Dito pumapasok ang imahinasyon. Sa pag-iisip ng gusto mo, na may emosyon, na may detalye, sinasanay mo ang iyong isipan at katawan na tanggapin ang bagong kalagayang ito bilang totoo. Kung mas inuulit mo ito, mas nagiging natural ito, hanggang sa ang iyong panginginig ay magkakasundo na sa iyong paningin. Kapag nagkakasundo na, ikaw at ang realidad ay nagiging isa. Pagsasama ito. Ngunit lalaban ang iyong isipan. Ang lumang pananaw ay sisigaw, sasabihin masyadong mataas ang inaasam mo, wala kang kailangan. Walang nakakaalam nito sa paligid mo. Mangyayari ito sa tuwing susubukan mong magbago, dahil ang iyong subconscious ay sinanay na panatilihin ka sa iyong kinagisnan, kahit masakit man ito. Kaya, sa pag-isip, sa pag-ayon sa isang bagay na mas malaki, ang iyong katawan ay magkakaroon ng kakulangan sa ginhawa, para bang nagsisinungaling ka sa iyong sarili.
Ngunit ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hudyat ng pagkamatay ng luma at ang pagsilang ng bago. Mayroong isang pariralang narinig ko at hindi ko malilimutan, sa sandaling ang paniniwala mo ay magkasama sa isang kalagayan, ikaw ay nagsasama na rito. Binabago nito ang lahat dahil hindi na ito isang konsepto at nagiging isang daan. Kung naniniwala ka, kahit kaunti lang, iyon ay magsisimulang magpakita. Ang pananampalataya ay ang tulay sa pagitan ng hindi nakikita at ng nakikita. Sa pagdesisyon na panatilihin ang panginginig na ito, kahit na may kaguluhan, pintas, kahit na wala pang nangyayari, ipinakikita mo sa sansinukob na handa ka ng suportahan yon. Heto ang isang simpleng ehersisyo, ngunit mabisa. Pumili ka ng isang eksena na kumakatawan sa buhay na gusto mo. Ikaw na pumipirma ng kontrata, bumibili ng bahay, tumatanggap ng malaking halaga sa iyong account, naglalakbay kasama ang pamilya, anumang bagay. Isipin ang eksena na ito araw-araw, sa loob ng 2 minuto. Damahin, tingnan ang mga detalye, pakinggan ang mga tunog, damhin ang kapaligiran, at higit sa lahat, damhin na parabang totoo na ito. Huwag mong isipin na isang araw ay mangyayari ito, mabuhay na parabang nangyayari na ito. Ang iyong utak ay hindi nakikilala ang totoo sa matingkad na naiisip. Ilalabas nito ang parehong mga neurotransmitter, ang parehong mga impulses, at magbabago ang iyong dalas. Ito ang hindi gaanong kilalang paraan, simple, ngunit hindi pinapansin, dahil minamaliit ng mga tao ang tila madali. Ngunit huwag mong ipagkamali ang pagiging simple sa pagiging mababaw. Ang simple ay maaaring maging malalim, at sa kasong ito, nagbabago. Dahil ang lahat ng nakikita mo sa labas ay nagmula sa loob. Lahat ay nagsisimula sa isang imahe, isang panginginig. Kung pananatilihin mo ang panginginig na ito ng may pananampalataya, katatagan, at layunin, ang lahat ng tila malayo ay magsisimulang lumapit. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka, at binabago nito ang lahat. Ang kaba sa dibdib kapag iniisip mong baguhin ang buhay, ang boses na nagsasabing hindi mo kaya, mapanganib ito, mas mabuting manatili ka kung nasaan ka. Ito ay hindi malas, hindi ito intuition, ito ay ang iyong lumang sarili na sinusubukang mabuhay. Ito ay ang iyong pananaw na gumagana. Isang lumang mental na pattern, inuulit ng matagal na naging isang otomatikong programa, sinisira ang bawat hakbang na sinusubukan mong gawin. Maaari mo itong tawaging ugali, comfort zone, o limitadong paniniwala. Tinawag ko itong pananaw. At matalino ito, nagsasalita ito gamit ang iyong boses, gumagamit ito ng mga argumentong tila makatwiran. Sinasabi nitong wala kang pera, oras, suporta, mas mabuting maghintay ka, na sinubukan na ng iba at nabigo. Nagkukunwari itong pag-iingat, ngunit puro takot lang ito. At ang takot na ito, kung hindi haharapin, ay magiging angkla, na pinapanatili ka sa parehong lugar, kahit na gusto nang umalis ng iyong kaluluwa. Kilalang-kilala ko ang boses na ito, kasama ko ito ng maraming taon. Noong tumigil ako sa pag-aaral, pakiramdam ko ay isang pagkabigo ako. Noong nagtatrabaho ako sa mga gasolinahan, naririnig ko ang boses na ito na sinasabing iyon lang ang buhay na magkakaroon ako. Noong sumapi ako sa bumbero, sinasabi nito na kahit papaano ay may stability ako, kaya hindi na ako dapat magreklamo. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ko, tahimik, na nagsasabi, kaya mo pa, hindi ka ipinanganak para mabuhay lang, ipinanganak ka para lumago. At sa tuwing iniisip ko ito, ang lumang ako ay lumalabas, mas malakas, mas agresibo, sinusubukang hilahin ako pabalik. Ganito gumagana ang pananaw. Ito ay isang hindi nakikitang puwersa na nagbubuklod sa iyo, at ang pinakamasama, pinaparamdam nito na ang kulungan na ito ay ang iyong tanging opsyon. Ngunit hindi. Mayroon kang kapangyarihan na wasakin ito. Ang pagsira na ito ay nagsisimula kapag naunawaan mo na ang sakit sa pagtatangka na magbago ay hindi isang senyales na mali ka, kundi ikaw ay lumalaki. Para itong isang goma na iniinat. Ang kakulangan sa ginhawa ay hindi maiiwasan, ngunit kinakailangan. Iniisip ng marami na magkakaroon sila ng kumpiyansa bago kumilos, nahihintay nilang mawala ang takot. Ngunit hindi ito mangyayari. Ang kumpiyansa ay hindi nauuna sa aksyon, ito ay resulta nito. Kung hihintayin mong maging handa ka, gugugulin mo ang iyong buhay sa paghihintay. Sa pagkilos sa kabila ng takot, sinisimulan mong likhain ang isang bagong sarili. Para itong pagsasabi sa iyong lumang sarili, salamat sa lahat, ngunit ngayon, ako na ang bahala. Naalala ko ang isang gabi na tuluyan na akong naghirap. Walang pera, walang direksyon, at ang boses na yon ay sumisigaw na ako ay isang pagkabigo. Umupo ako sa gilid ng kama at naisip, ganito na lang ba talaga?
Ganito na lang ba ang buhay? Ang routine, ang mga bayarin, ang pagkadismaya. Sandali, halos tinanggap ko na. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang hindi pumapayag. Tumayo ako, pumunta sa bintana at sinabi sa sarili, hindi ko alam kung paano, pero babaguhin ko ito. Ang pariralang iyon, na sinabi ng may paninindigan, ay ang simula ng lahat. Doon ko pinili na hindi na ako magiging biktima, kundi ang may akda ng aking kwento. Mula noon, sa tuwing lumalabas ang pag-aalinlangan, naaalala ko na hindi ito ang aking katotohanan, ito ay refleksyon ng aking lumang ako. Pinipili kong sumama sa paningin, hindi sa takot. At ito ay nangangailangan ng pagsasanay. Susubukan ka ng pananaw na hilahin pabalik. Para itong isang hindi nakikitang laban, at kailangan mong maging alerto para manalo. Kapag nakaramdam ka ng kawalan ng kakayahan, huminto, huminga, tanungin ang iyong sarili, totoo ba ito o isang lumang pattern na sinusubukang kontrolin ako? Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang utak ay nagbabago ang anyo sa paulit-ulit na pagsasanay. Kung mas sinusuportahan mo ang isang bagong pag-isip, isang bagong emosyon, isang bagong pag-ugali, mas tinatanggap ito ng iyong utak bilang normal. Ang pag-isip araw-araw ng gusto mo, pakiramdam na para bang totoo na ito, at kumilos ayon dito ay malakas. Pinagbabago mo ang iyong isipan, at binabago nito ang iyong dalas. At kapag nagbago ang iyong dalas, nagbabago ang lahat. Ngunit huwag kang magpapalinlang, ang iyong lumang sarili ay lalaban hanggang sa huli. Maglilikha ito ng mga distractions, mag-imbento ng mga dahilan, magpapaalinlangan sa iyo. Sa mga sandaling ito, alalahanin kung sino ang gusto mong maging. Piliin na pakainin ang bago, kahit na sumisigaw ang luma, kahit na tila pareho pa rin ang lahat. Ang pagbabago ay nagsisimula sa hindi nakikita at pagkatapos lang lumilitaw sa nakikita. Kung ngayon ay sinusubukan mong magbago at may nararamdaman kang lumalaban sa loob mo, binabati kita. Iyon ay isang senyales na nasa tamang landas ka. Dahil kung walang anumang nakakaabala, wala ring nagbabago. Ang sakit ay bahagi ng proseso, ito ang sigaw ng lumang ako na papalitan. Huwag kang tumakas, gamitin mo ito, gawin mo itong gasolina. Mula ngayon, sa tuwing sasabihin ng boses na yon na hindi mo kaya, tumugon ka sa pamamagitan ng pagkilos. Ipakita na mas malaki ka sa iyong mga takot, na hindi ka na mabubuhay sa otomatiko, na pumipili ka, araw-araw, na lumikha ng isang bagong pagkatao. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa kung ano ang meron ka, kung hindi kung sino ang nagiging ikaw. At ang bagong taong iyon, nasa loob mo na siya, naghihintay na makuha ang kontrol. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan siyang lumitaw. Hindi mo kailangan ng mas maraming oras, pera, o swerte para baguhin ang iyong buhay. Ang kailangan mo ay isang bagong dalas. At ang landas ay maaaring magsimula sa isang bagay na kasing simple ng 2 minuto sa isang araw. 2 minuto para patahimikin ang ingay sa labas, para pumikit at ma-access ang realidad na gusto mong maranasan, kahit na hindi pa ito nagpapakita. Karamihan sa mga tao ay naghihintay na magbago ang mga kondisyon para pahintulutan ang kanilang sarili na makaramdam ng iba. Ngunit kabaliktaran iyon. Ang mga damdamin ang lumilikha ng mga kondisyon. Sa pamamagitan ng pakiramdam ngayon ng gusto mong maramdaman sa hinaharap, inilalagay mo ang iyong sarili sa dalas na umaakit sa hinaharap na iyon. Ito ang sikretong kakaunti lang ang nakakaalam, hindi mo kailangang maghintay na mangyari para makaramdam ng kasiyahan, kailangan mong makaramdam ng kasiyahan para mangyari ito. Pagsasanay ito, pagiging palagi, isang bagong paraan ng pagkilos sa mundo, kung saan ang realidad ay hindi isang kulungan, ngunit isang extension ng iyong panginginig. Marami ang nagsasabi na wala silang oras para magnilay, mag-isip o mag-imagine, ngunit mayroon silang oras para mag-alala, magreklamo, ulitin ang parehong mga kwento na nagbubuklod sa kanila. Hindi nakikilala ng utak ang pag-aalala sa pag-isip. Sa parehong mga kaso, naglalabas ito ng mga kemikal na nagbabago sa iyong panloob na kalagayan. Ang pagkakaiba ay ang pag-aalala ay nag-ugnay sa iyo sa ayaw mo, samantalang ang pag-isip ay nag-ugnay sa iyo sa gusto mo. Ang pagpili ay nasa iyo, ang pagsasanay din natutunan ko ito sa pagsasanay. Isa sa mga pinaka-nakapagpapanginig na mga kwento ay ang kwento ng aking kaibigang si Milt Campbell. Si Milt ay isang Olympic athlete. Noong 1952, nakakuha siya ng silver medal sa decathlon. Ngunit hindi niya gusto ang pilak, gusto niya ang ginto. Doon mismo sa podium, nagdesisyon siya. 4 na taon mula ngayon, babalik ako at ang medalya na ito ay magiging ginto.
Ngunit wala siyang pera, coach, isang malinaw na plano. Ang meron siya ay isang paningin, isang matingkad na imahe na naging isang positibong obsesyon. Pumunta siya sa gobyerno ng Amerika at nagmungkahi, sasali ako sa hukbo, tatakbo ako sa ilalim ng inyong mga kulay, ngunit ipadala ninyo ako sa isang mainit na lugar na may magandang coach. Tinanggap nila. Sa loob ng 4 na taon, nag-ensayo siya araw-araw na parabang siya na ang champion. Noong 1956 sa Melbourne, hindi siya pumunta para makipagkumpetensya, pumunta siya para kunin ang kanila na. At umalis siya doon na may gintong medalya sa dibdib. Dahil ang kanyang isipan ay nanalo na sa karera bago pa tumawid ang kanyang katawan sa finish line. Hindi ito eksklusibo sa mga atleta, ma-access ito ng kahit sino. Ang ginagawa ni Milt ay hindi naiiba sa kaya mong gawin ngayon. Nag-iisip siya, nakakaramdam, naniniwala, at kumikilos ayon sa bagong pagkataong ito araw-araw. At ito ay maaaring simulan ng kahit sino, kahit na walang pera, walang suporta, hindi alam kung paano mangyayari ang lahat. Ang bahaging nasa sayo ay ang pagdedesisyon, panatilihin ang pakiramdam at kumilos na parabang totoo na ito. Maaari mo nang simulan ngayon. Pumikit ka, huminga ng malalim, isipin ang isang eksena na kumakatawan sa buhay na gusto mo. Tingnan ang mga detalye, ang mga kulay, ang mga tao, pakinggan ang mga tunog, damhin sa iyong katawan na parabang nangyayari na ito. Panatilihin ang matingkad na imaheng ito sa loob ng 2 minuto. Gawin ito araw-araw. Sa una, maaaring mukhang kakaiba, parang naglalaro ka lang sa iyong imahinasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, magsisimulang tanggapin ito ng iyong utak bilang pamilyar. Ang iyong katawan ay magsisimulang tumugon ng may emosyon. Magbabago ang iyong panginginig at ang mundo ay tutugon. Ito ang iyong bagong lugar. Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na biglang nagbago ang mundo mo? Parang may nagbukas na mga mata at nakita mo ang mga oportunidad na dati hindi mo napapansin. Maraming pagkakataon, tila tadhana, ang biglang sumusulpot dahil nakikinig ka na sa tinig ng iyong puso, sa isang katotohanang laging naroon pero hindi mo lang nakikita dati. Isipin mo, ilang beses ka na bang nag-alala ng wala namang dahilan, kinakain ng takot? Ang katawan mo, refleksyon ng iyong isipan. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para lumikha, hindi para sirain ang sarili. Kaya heto ang simpleng hamon, sa loob ng 7 araw, gumugol ka lang ng 2 minuto kada araw, 2 minuto lang, para isipin, damhin, at mabuhay ang mga bagay na gusto mo. Huwag mong planuhin kung paano, basta'y isipin mo na parang totoo na. Pansinin ang pagbabago sa nararamdaman mo, sa kilos mo, sa enerhiya mo, at paano tumutugon ang mundo sa iyo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, at magsisimula ito ngayon din, sa 2 minutong yan. Hindi ang oras ang hadlang, kundi ang desisyon. Ikaw ang magdedesisyon. Iayon mo ang sarili mo sa pangarap mo. Manatili sa dalas ng buhay na nararapat sa iyo, dahil kapag nasa estado ka na yan, kikilos ang mundo para tulungan ka. Lahat ay nagsisimula ngayon. Ang pinakamahalagang aral. Hindi mo inaakit ang gusto mo, kundi ang kung ano ka, ang pinagmumulan ng iyong mga VIB. Ang magandang balita. Sa 2 minuto lang kada araw, mababago mo ang dalas mo at maisusulat mo ulit ang kwento ng iyong buhay. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, ang importante ay ang iyong desisyon na makipag-ugnayan sa iyong tunay na sarili. Kung may tumunog sa puso mo habang pinapanood mo to, samahan mo pa kami. Sa susunod na video, laliman pa natin ang paglalakbay na to, gagabayan ka namin tungo sa buhay na para sa'yo. Panoorin, pag-isipan at gawin. Bawat bagong ideya na gagawin mo ay gagawa sa iyong mas mahusay kaysa kahapon, at yan, sa paglipas ng panahon, magbabago ng lahat. Salamat sa inyong panonood, at kita-kits sa susunod na video.